Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Okay, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So, para to sa lahat, energy yung babasahin natin. Kung hindi man lumabas yung zodiac sign ng person mo, piliin nyo na lamang kung pakaramdam mo energy to ng person mo, okay? So, tingnan natin dito, kung ano yung mensahe. Okay. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Meron ditong air sign. So, nakikita ko dito ang Libra, Aquarius, and Gemini. So, nakikita ko dito, yung person mo dito, nagiging siyang open-minded, okay? Kumbaga, itong tao na ito, marami siyang natutunan sa nakaraan, sa experience na naranasan, sa sitwasyon nyo, okay? Kumbaga, andito siya sa moment na nare-relax niya yung kaisipan niya dito. Meron ako nakikita ditong 8, 18, meron ding 3, meron 38 years old, 39. Okay, ito rin nafe-feel ko. Merong 1989, 1988. Ayan, ito rin nakikita ko sa card. Meron pa akong nakikitang numero. May 9, may 6. Ayan. So, nakikita ko rin dito, na itong tao mo, andito siya sa moment na nagiging siyang alam mo, makatotohanan, ando siya sa realidad niya. Ito rin nafe-feel ko, So, marami itong natutunan sa experience na naranasan niya. Nagmumuni-muni siya, okay? Ito rin nakikita ko. Give me the message. Ano pa yung energy ng person mo ngayon? Meron kang person dito 38 years old, 36, 39, 33. So, pwede rin energy mo to, kung meron kang ganito yung nafe-feel mo sa tao mo, okay? So, nakikita ko rin dito, meron ka ditong tao na Capricorn, or pwede rin sabihin nasa birth chart to ng person mo, kung malalaman mo yung kabuuan ng birth chart niya, okay? So, itong person mo, siya yung tipo ng tao na gusto nito yung totoo, okay? Mahilig tong, kumbaga marami tong mga pangarap, ambisyon to, marami tong gustong mangyari or marating sa buhay. So, nafe-feel ko dito yung ambisyon niya, yung isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkalayo din kayo. Marami siyang gustong naisin, okay? Ito rin nakikita ko. So, nakikita ko rin dito, meron kang person dito na matalino. Kumbaga, pinag-iisipan nito yung kanyang mga ginagawa, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero nafe-feel ko din dito, meron ditong naglagas. I mean, sa naglagas, nasaktan din to, okay, sa pagkakawala-wala ninyong dalawa. So, nakikita ko rin dito na may timing, may oras. Kung pagbubuklo din muli kayo dito, okay? Kumbaga, hindi pa, kumbaga si God's universe lang nakakalam kung kayong dalawa ay pagtatagpuin dito. Kasi nafe-feel ko dito na ang person mo dito, andito siya sa moment na gusto niya magtagumpay kasi may between. Gusto nito magtagumpay sa kanyang mga pangarap, ganun yung energy nito. Kumbaga, nakatuon siya sa kanyang pag-progress, sa kanyang paglago. Saturn. So, nakikita ko rin dito, yung person mo dito ay marami tong experience na nararanasan. Ayan, pasensya, may naputol, may dumating, okay? So, nafe-feel ko dito, meron kang person dito na nakakaranas ng struggle na kinakaharap. Pero ganun pa man itong struggle na ito yung nagtulak sa kanya para ipagbutihin niya yung kanyang ginagawa or pagbutihin niya yung kanyang sarili dito para ma-improve niya yung sarili niya dito. So, nakikitahan ko rin dito yung person mo ay nagiging patient, okay? Meron tong mga binabago sa kanyang sarili. Nakikitahan ko rin dito na bukas ang kaisipan nito, okay? Nagiging itong open-minded dito, okay?
Meron dito akong nakikita na sinusunod nito yung intuition niya, yung instinct niya. Nakikita ko rin dito, no, na meron siyang binabago, meron siyang yung bang tipo na siya na mismo din yung nagkukusa sa sarili niya na kailangan merong ayusin, okay? Meron siyang kailangan tanggalan. Kung meron ka man person dito na may bisyo, okay? Itong tao na to ay sinusubukan niyang tanggalan ito. Ito lang nafe-feel ko, no? So, nafe-feel ko dito merong evolve na nangyayari sa person mo. Pwede rin sabihin nagkakaroon na to ng kaliwanagan dito. Kasi dahil sa experience ng struggle, pwede rin nakaranas to ng struggle nung nawala ka sa buhay nito. Okay? So, dun siya sinubok ng panahon dito. Ito lang yung nakikita ko. Kaya itong tao mo, no, naghihintay ng oras, nagigitong patience sa nangyayari at nagaganap sa buhay niya dito. Ayan, give me the message. Meron ditong house 1. So, nakikita ko dito, no, nagkanya-kanya kayo. Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron tong, nagkakaroon to ng magandang, yung bang tipo na kung before, itong tao nito, hindi niya makita yung ganda ng buhay, ano. So, itong tao nito, nagiging siyang mapayapa sa panahon ngayon. Kumbaga, meron siyang inaayos sa kanyang sarili, individual, okay, na kung saan, ano, dinidevelop niya to, nagkakaroon to ng light, or pwede rin sabihin na may pagbabago, nagkakaroon to ng rebirth or meron tong mga binabago sa kanyang sarili na kailangan ng pagbabago. Kumbaga, nagkaroon to ng realization or pwede rin sabihin, meron tong nakausap na nagbigay ng advice dito sa tao na ito kung bakit nagbabago siya dito. Ito lang yung nakita ko, no? Kumbaga, nag-renew, ni-revert, or pwede rin sabihin na nagkakaroon na to ng light. Ayan. Tingnan pa natin dito, no? Kung ano pa yung situation ng person mo dito. So, nakikitaan ko dito yung energy ng person mo, nagkakaroon na to ng kaliwanagan. Nagkakaroon na ng realization, natatauhan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, meron ka ditong Taurus na tao, okay? So, nakikitaan ko din dito, no? Nalalaman na ng tao mo yung halaga niya, okay? Kumbaga, no, nafe-feel ko dito, may pagbabagong nagaganap sa kanya, na kung saan, ano, meron siyang dinidevelop sa kanyang sarili, na nalalaman nito yung halaga niya. Ganon. Ganon yung energy niya ngayon. Give me the message. Meron tong Aries. Kung malalaman mo yung birth chart ng person mo, no, meron siya sa birth chart niya ng Aries. Okay, pero energy yung binabasa natin, so huwag nyo nalang pansinin kung may makita tayong zodiac sign. Kung ramdam mo na ganito yung person mo, okay, so i-claim mo na lamang to. So nakikitaan ko dito na meron kang tao dito na cool lang yung emotion niya, hindi siya mainitin ng ulo. Kumbaga, maybe nung kayo nagsasama dito, kung mapapansin mo sa kanya, once na ikaw ay galit, nananahimik lamang to. Okay, hindi to nakikipagtalo sa'yo, okay, hinahayaan ka lamang nito na ilabas lahat ng sama ng loob mo, para nang sa ganun, no, ma-release mo to. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na itong tao mo napakakalmado, okay? Kumbaga, kinokontrol niya yung emotion niya, okay? Iniingatan niya yung kanyang mga sasabihin dito, para nang sa ganun, ano, hindi siya makapanakit sa kanya kapwa or maging sa'yo, okay? Kumbaga, itong tao mo ay nagiging matalino. Kumbaga, kaya niyang kontrolin yung galit or emotion niya dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Meron dito first quarter moon in Aquarius. So, nakikita ko rin dito, no? Dahil sa pagbabagong nagaganap sa person mo kasi nagkakaroon siya ng kaliwanagan or pwede rin sabihin meron siya mga tinatanggal, may binabago na siya sa kanyang sarili dito. So, confirmation dito, no? Nagtitiwala siya kay God, kay universe, okay? Kumbaga, itong tao na ito ay sinurrender niya na yung kanyang mga maybe nagmamatured na to or pwede rin umiidad na kaya nagkakaroon na to ng natatauhan na, okay? Kumbaga, pwede rin sabihin na nagkaroon na to ng realization. Kaya itong tao na ito, no, nagtitiwala siya kay God sa pagbabago, okay? Kumbaga, itong tao na ito, ibinabago na. Kumbaga, itong meron ka ditong tao na nabubuksan na siya or nagkakaroon na to ng kaliwanagan or pwede rin sabihin na nagkakaroon na to ng yung bangang tipo na nagiging aware na siya sa spiritual, na kailangan na ng pagbabago, kailangan ng ayusin, nagiging aware na siya sa mga bagay-bagay, okay? Kumbaga, nagiging na siyang kontento sa kung anong meron siya, ganun. Ganun na yung nafe-feel ko, ano? Kung kanino man tong energy, pwede meron kang person dito na Aquarius, Aries, and Taurus. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So,
So, nakikita ko rin dito, no, meron ditong Gemini. So, itong tao mo, no, ini-embrace niya na yung flow ng buhay. Kumbaga, natatanggap na ng tao nito na merong talagang pain, merong love. Kumbaga, yung pagmamahal ay may kaakibat din na pain, okay? So, nafe-feel ko dito na itong tao mo ay nagkakaroon na siya ng realization. Kumbaga, sumasabay na lang siya sa agos ng buhay, okay? Ito lang nafe-feel ko. Ayaw niyang ayun bang tipo na ayaw niya ng gumulo yung kanyang kaisipan, ayaw niyang intindihan pa yung mga nangyari sa nakaraan. Kumbaga, hinahanap niya dito yung kapayapaan ng kanyang puso't isipan. Ini-embrace niya yung pagbabago, yung daloy, kung ano yung meron na dumating sa kanya, ini-embrace niya to. At kung wala, ini-embrace niya rin ito. Ito lang yung nakikita ko. So, nakikita ko dito yung malaking pagbabagong nagaganap sa tao mo. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Ano yung situation nyo ngayon? So, meron ditong bounty hunter. So, nakikita ko dito, no, chaser, hot pursuit. So, nafe-feel ko dito, no, na kung before, ano, ikaw yung tipo ng tao na humahabol sa tao mo. Kumbaga, ngayon, pinapakawalan mo na tong person mo. Hinahayaan mo tong tao na to na ma-realize niya yung pagkakamali niya dito. At effective to, no. So, nafe-feel ko dito na meron lang tong timing, okay, para kumilos to sa'yo, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, meron kang ditong person na year of the dog. So, nakita ko rin dito, no? Meron ditong chaser and meron ditong runner. Kumbaga, chaser and runner. Kumbaga, nafe-feel ko dito na kung ikaw yung humahabol sa tao mo, no, bigyan mo muna to ng panahon, okay, na ma-realize niya yung kanyang pagkakamali dito. Bigyan mo siya ng space. Kumbaga, magtuon ka sa sarili mo, okay, sa sarili mong paglago, at huwag ka muna magtuon dito sa tao mo. Kasi nakikitaan ko dito, darating yung time na nahahabol to sa'yo, eh. Kumbaga, hayaan mo muna siya na makita niya yung pagkakamali niya rito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nafe-feel ko dito, meron ka ditong person na umiiwas na kausapin ka. Maybe meron din tong nakikita sa'yo na walang pagbabago, or pwede rin sabihin, hindi lang siya yung may pagkakamali dito, pwedeng meron ka din pagkakamali dito na kailangan mo na rin ayusin kung ano yung mga pagkakamali mo dito. Ito lang yung nafe-feel ko, no? So, nakikitaan ko rito, umiiwas to dahil ayaw niya ng conflict, away o gulo. Okay, pwede rin sabihin once na nag-uusap kayong dalawa, laging galit or away, ang kinahihinat na, no? Kaya itong tao na ito, nafe-feel ko dito, mas pinipili niyang mapag-isa, mas pinipili niyang umiwas sa'yo, okay? Or pwedeng energy mo to, okay? Kaya piliin niyo na lamang, ano. Give me the message. So, nakikita ko rin dito, no, marami tong yung bang tipo na nagpretend to or meron tong mga tinago sa'yo, okay? Kumbaga, meron kang mga nalaman dito, meron tong natuklasan, or pwede rin sabihin na meron ditong peke, okay? Pwede rin sabihin naging peke yung kanyang nararamdaman, or pwede rin sabihin meron siyang nakita sa'yo, okay? Na kung saan, ano, pwedeng meron siyang natuklasan dito, or pwede rin ikaw, meron kang natuklasan dito na hindi totoo sa person mo, or pwede rin yung person mo, meron siyang natuklasan sa'yo na hindi ka totoo sa kanya. Okay? Kumbaga, nararamdaman ng tao mo kung totoo yung pagmamahal mo sa kanya. Ganun. O, pwede rin vice versa. So, meron ditong love affair. So, nakitaan ko dito, no? Pwede rin sabihin meron kang natuklasan dito sa tao mo. Meron tong iba, okay, meron tong dirty secret, okay, dirty little secret, yan. So, meron ka dito natuklasan, meron tong pretend. So, nafe-feel ko dito, meron kang nalaman at iniiwasan mo to. Kasi meron dito dirty secret, pwedeng meron kang nabasa sa cellphone ng tao nito, meron siyang kachat-chat, ganyan. So, nakikitaan ko dito, iniwasan mo to. So, hinahayaan mo tong tao na to na ma-realize niya, na ayusin niya yung sarili niya bago kayo maging okay dito. Pero nafe-feel ko dito, nasa iyo pa rin yung decision kung tatanggapin mo pa rin tong tao nito. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito, may pag-iwas na ginagawa dito. Give me the message. So, meron ditong financial support.
So, nakikita ko dito, no, nag-uugnay na lamang kayo sa inyong mga anak, okay? Kumbaga, pwede rin sabihin nagkakausap lang kayo ng tao nito para sa suporta sa anak. Ito rin nafe-feel ko. Kumbaga, meron ditong separation na naganap sa government, or pwede rin sabihin na meron kayong mga pinag-usapan na, meron na kayong pinirmahan dito. Ito rin nafe-feel ko na kung saan mag-uugnay lamang kayo sa financial or suporta ng inyong anak. Pwedeng meron kayong anak nito, meron ka natuklasan dito, pwedeng nasa iyong anak mo, okay? So, ikaw, nakikitaan ko dito na humihingi ka lang dito ng suporta kasi nakikitaan ko dito, meron ditong love affair na nangyari or meron ka nasaksihan dito. Give me the message. Love. So, nakikitaan ko dito, no, itong tao na ito ay pwedeng first love mo or pwede rin sabihin ito yung minahal mo ng sobra-sobra, okay? Ito rin nakikita ko, kaya lang, nakikitaan ko dito na yung bang tipo na minahal mo to pero hindi mo akalain na meron tong kalukuhang ginawa, okay? Na kung saan humantong to sa hiwalayan dito. Ito rin nafe-feel ko. Kumbaga, nafe-feel ko dito yung mapait na karanasan. Ayan. Meron ditong nasaksihan ka, iniiwasan mo tong tao na to. Ayan. So, meron ditong interview. So, nakitaan ko rin dito, no, meron ditong gusto kang kausapin, gusto kang pwedeng makipagkasundo siya sa'yo, gusto nitong kausapin ka, gusto nito na malaman kung anong nagaganap sa kanya dito, or pwede rin sabihin na gusto nitong malaman kung anong lagay mo, kung anong nangyayari sa'yo, mga ganun ba, okay? So, nakikita ko dito na itong tao mo, no, mahal ka pa rin ito. Kaya lang gusto ko nitong kausapin dito. Ito rin nafe-feel ko. Pero iniiwasan mo to. Merong umiiwas. So, hindi ka kumikilos, hindi mo to iniibo, wala kang salita, wala kang ginagawa dito, okay? Kasi nakitahan ko dito na siya ka sa nangyari. Kumbaga, feeling mo betray ka sa ginawa ng tao nito kasi nagpretend to na okay ang lahat, pero peke siya sa'yo, okay? Meron siyang mga sinikreto, meron siyang dirty secret na kung saan natuklasan mo to. Kumbaga, yung love na naramdaman mo, akala mo pure, pero hindi pala, okay? So, itong tao nito, gusto kang kausapin dito, pero ganun pa man, nag-file ka dito ng separation, okay? Or pwede rin sabihin meron kang ginawa for financial support lamang, okay? Dinala sa korte. So, may nakikita ko dito na hindi mo to kinakausap, hindi mo to kinikibo. Kaya nito lang yung nafe-feel ko, no? So, tingnan pa natin dito. Soulmate. Pero ganun pa man, ano, nakikita ko dito na nagkahiwalay kayo, no? Pero nafe-feel ko dito na nag-soulmate mo to. Okay, kaya lang, sinubo kayo dito. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, sinubo kayo dito. Or pwede rin sabihin na merong patungo sa'yo. Okay? Meron kang ma-attract ng soulmate na kapareho mo. Give me the message. Yung iba sa inyo, meron kang ma-attract ng soulmate na kapareho mo. Ayan, give me the message. Ano pa yung mensahe? So, nakikita ko dito, no, meron ditong shattered, kumbaga, no, heartbreak, nasaktan ka dito, pwedeng feeling mo, soulmate mo siya, parang pang matagalan na kayo, ganyan, pero dahil meron tong nangyari na naganap na may nasaksihan ka dito, nasaktan ka ng sobra. Alam to ng tao mo, kaya meron tong binabago sa sarili niya dito, kasi alam niya yung sakit na binigay niya sa'yo, okay, yung pain na naranasan mo, ngayon, give me the message. So, ngayon nakikita ko dito na single ka, hindi ka nakikipagrelasyon ngayon. Ayaw mo muna. So, nakikita ko dito mas importante na meron ditong legal matter. I think sa financial support may inaayos kayo. Yung iba sa inyo merong inaayos sa legal. Ayan. Kumbaga, nakikita ko dito na unbalance yung sitwasyon. Merong nasasaktan. Kumbaga, nag-uusap kayo, meron ka nasaksihan, meron ditong nahuli, or meron ka ditong kinasuhan, mga ganun. Ito na nafe-feel ko, meron ditong kinasuhan.
So, nakikita ko dito may tuso eh. Merong shifter or sabihin natin na ito yung nag-udyok para magkagulo kayo, no? So, nafe-feel ko dito merong temptation, may ahas. Yung nangyari at naganap dito. May panlilin lang na nangyari. So, nakikita ko rin dito, no? So, nakikita ko dito na ikaw, ngayon, nagiging kang maayos, nagiging kang malago, okay, sa social media. Meron kang ginagawa sa social media. Pwedeng online, or pwede rin sabihin, ito yung nagpapalago, or or pwede rin merong nakilala yung tao mo in social media. Pero nakikita ko. Hindi halos lahat ha, sa part na to. Pero nakikita ko dito, meron ditong tao na mas nag-focus na lang sa social media. Pwede rin meron siyang ginagawang vlog, ganyan. Pero ganun pa man, no, andun pa rin yung intimacy. Pwedeng meron tong, kumbaga, itong love affair. Pwedeng nakilala niya in social media, nagbigay ng intimacy or nagbigay ng tukso sa person mo dito, okay? Kung bakit nasira kayo dito. So, meron kayong legal na inaasikaso dito for financial support. So, ngayon ko nafe-feel ko dito, yung sakit na nararanasan mo, hindi ka muna tumatanggap dito ng tao or hindi ka nagpapapasok ng tao sa buhay mo muli, okay? So, binibigyan mo to ng silent treatment. Ito yung iyong ganti sa tao na to. Hindi mo to kinakausap, hindi mo to iniibo. Pero ganun pa man, no, nakikita ko dito na gusto ng tao nito na kausapin ka, nagsisi to. Ayan, nagsisisi siya sa mga pagkakamali niyang ginawa sa'yo. Okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko, may pagsisisi. Ayan, thank you for watching. Love and peace.